Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing na bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung simpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay May 7, Wednesday or Miyerkules. Doon po sa ating mga kabarangay, diyan po sa Barangay San Miguel, diyan sa Tigaon, Camarines-Sur, ang ating mga manoy, mga manay. Binabati ko po kayo ng Happy Fiesta! At para sa mainit na balita, ngayong gabi na to marami na naman ang dumaan na fire trucks. Malamang may sunog na naman. At mainit na balita kagabi sa mula ng alas 11 ng hating gabi, inabot ng umaga ang sunog diyan po sa Barangay San Antonio, Paranaque City. Mainit na balita. Sunog. Ano ang nangyayari? Marami ang sunog na ganap ngayong buwan na ito, mula Abril, ngayon Mayo na, tuloy pa rin ang usapin sa sunog. Yan sa Quezon City, sinimulan to sa Quezon City. Yan po sa lugar ng Nia, Tapos dyan sa Manila, pagkatapos dito sa Paranaque at iba pang kalapit lugar dito sa Metro Manila, talagang matindi ang nagaganap na sunog. Ang pinakahulingan kagabi, ang sunog po ay malapit lang po dyan sa lugar ng City Hall. Diyan po sa lungsod ng Paranaque. At kanina, alas 7 na ng umaga, yung pong ating mga pamatay sunog, talagang tuloy pa rin pong nagre-responde. Diyan po sa napakalawak na nasunog, diyan sa lugar ng San Antonio. Sa likod po ito ng barangay mismo. At ang ating kaibigan na si Perde Velasco ay tila nasama sa nasunugan. Malungkot, nasa ilalim ng krisis, nagtsatsaga, nagbabantay, nagtatanong kung paano ka makakakuha ng 10 kilo ng bigas para lamang may pamtawid sa atin sa sitwasyong ito
Pagkatapos, may buntot pala na malaking sunog diyan po sa San Antonio, at yung pong ating mga kababayan, sabi nga, krisis plus sunog. Bagamat nandiyan po ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque, tulong-tulong sa kung paano makarecover, kung paano makakapagbigay ng serbisyo at tulong, material man yan, espiritual o ano pa man ori na pwedeng maiabot, yan po sa nasunugan ay hindi pa rin sapat para maibsan ang disgrasya o mga nawalang material na bagay na matagal pinagpaguran, matagal pinagsikapan, sa isang iglap ay natupok lamang. At tayo po ay nagtatanong, ano ba ang nangyari kung bakit sunog? Nandiyan ang Pure of Fire, nandiyan ang Meralco, nandiyan ang Maynila, at iba pang pwedeng umasikaso. Habang wala po ang sunog, ay hindi po nangyayari. Palaging sinasabi na multiple wiring, kung ano pang mga dahilan sa sobrang init. Sabi nga, wala tayong dapat sisihin kung naganap na ang sakuna. Paulit-ulit natin sinasabi. Katulad nung mga nakarang taon, nasunugan sa ilalim ng nasusunog yung bahay sa ibabaw ng ilog. Ang ilalim ay tubig, masikip ang lugar, nahirapan pumasok yung mga bombero, pero ang sinisisi ng mga nasunugan, sinisisi matagal dumating ang fire truck. Samantalang ang fire truck na hinahanap nila, ang laman ay tubig. Samantalang yung ilalim nila ay tubig, hindi nagamit. Ganon din dito sa lugar ng Santo Niño. Sa gilid ng ilog o pampang ng ilog, yung mga kabahayan na nasunog. Nagalit din ang mga residente dahil matagal daw pong nakarating yung bombero. Dahil din po masikip, makipot ang daan. Kaya nahirapan pumasok ang bombero. Na yung bombero naman ay bit-bit tubig. Samantalang yung nasa gilid nila na napakalaki, napakalawak na ilog, napakaraming tubig, hindi man lang nila nagamit. Tubig ang kailangan. Samantalang yung tubig na nandun na sa harap nila, hindi nila magawang sandukin para idilig doon sa kanilang tahanan. Sinisisi pa yung mga pamatay sunog. Okay, break muna tayo. Nakakainis, nakakagalit. Alas 9:11 na ng gabi. At tayo ay patalastas muna para tayo ay iwas sunog. Umiinit ang ulo natin dyan sa sitwasyon na yan. Okay, Mr. Tierman, patalastas please. Parañaque Net Radio with Nag-Pre-World International. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo.
saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Ayan. At mainit dito sa usapin ng sunog. Palibasa nga nangangamoy na yung pong sa usapin ng barangay eleksyon ay marami ang nagpaparamdam. Yung pong sa mga barangay level, yung iba talagang tulong ang bit-bit. May inaabot na doon sa mga sunugan kahit papano. Yung iba naman, kwento pa lang ang naibibigay. Yung pakikiramay sa mga nasunugan ay iyon pa lang po ang nadadala. At ang mahirap po rito, yung nag-abot na ng paunang tulong, nag-abot na ng tulong na talagang mayroon, sumisilip. Sabi doon sa isang post, balik kayo ng balik, ikot kayo ng ikot, wala pa naman kayong naiaabot.
Samantalang yung nagagastos na dahil gustong magbigay ng tulong kagad-agad dahil malapit ang barangay eleksyon. Naiirita, nagagalit dahil ikot kayo ng ikot, kwento kayo ng kwento, wala pa naman kayong naiaabot sa tao. Kawawa naman yung pasaway na yun, ano? Alam mo, Mr. Barangay Official, o kaya Mr. Hangari na magkandidato, kapag ikaw tumulong, kung may nauna ka nang naibigay, wag mo nang ipost sa social media. Alam mo kung bakit? Ang pagtulong mo doon sa yung mga kabarangay ay may tuturing natin na hindi bukal sa inyong kalooban dahil naninilip ka eh. Di ba? Nagbibilang ka eh. Huwag kang magbigay, huwag kang magbilang. Dahil bawat binigyan mo naman ng inyong paunang tulong, ibig sabihin yan, ikaw yung nakikita na agad-agad, serbisyong agad. Di ba? Nakita ka ng mga kabarangay mo na ikaw ang nagbigay kagad. So, magkakaroon ng comparison yan. Ito si Group A. Ang bilis ng tulong. Hindi pa luto ang lugaw. Kinakain na namin. Di ba? Kasi magdamag nga naman yan, walang tulog. Halimbawa, nagsimula yan ng alas 11 ng gabi. Siyempre hanggang umaga na yan, wala nang tulog ang mga tao dyan. Palibasa yung Group A, o yung aspiring A. Di ba? Habang nasusunog yung nasusunog yung kanilang mga kapitbahay, habang nasusunog ang kanilang kabarangay, naghahanap na ng malalaking kaldero, naghahanap na ng malaking kawa, naghahanap na ng kalan, naghahanap na ng kahoy, para habang nasusunugan ng kanilang kabarangay, yung lugaw tuloy-tuloy na niluluto nila, para kagad-agad may tulong. Di ba? So, nabis po yan dahil yung pag-alala ng tao nandyan. Di ba? Siya tatakbo. So, siya ang maunang maipasok sa isipan nung mga nabiktima ng sunog. Samantalang siya nagpapakain na, nagbibigay na ng tulong, yung iba, naglalakad-lakad pa lang, nagtatanong-tanong pa lang, nagkikwento-kwento pa lang, doon po sa mga sunugan. Ang problema, irritable, yung isang tatakbong kandidato na isip-isip nito ako lagas na. Magdamag na ako walang tulog sa kakahanap ng kaldero. Magdamag na ako sa kakaluto ng lugaw, nakaluto ng 3 malalaking kaldero. Pagkatapos dinadaan lang ako sa kwento ng aking kalaban. Dinadaan lang sa kwento nung kanya makakalaban dyan po sa barangay San Antonio. Masaklap nga naman ang usaping politika. Kaya ang payo ko doon na sa nagsisilip, sumisilip na ganyang kalakaran, wag mo nang silipin yun. Diskartin niya na yun Di ba? Malay mo, pagdating ng eleksyon, ang ibigay ng iyong kabarangay doon sa sinasabi mong kwento lang ang bit-bit, baka kwento rin po ang ibigay sa kanila during the election day. Samantalang ikaw, talagang tunay na pinili ka, doon ka bumawi, hindi yung ang aga-aga, nang babanas ka. Instead na maraming tumulong diyan sa inyong lugar, nawawala ng gana, dahil lumalabas, may politika pa rin umiiral. Di ba? Kaya ang payo ko sa'yo,
kung ikaw ay gustong tumakbo bilang kapitan, kung ano ang nasa isip mong pagtulong, hanggang sa dulo ay pagtulong, doon ka pumokos. Hindi yung tulong ka, silip, tulong, silip, tulong, silip. Ang problema niya, baka hindi ka makatulog at mangunguting ka, hindi ka makarating ng barangay eleksyon. Pwede ba yun? Awesome! Okay, so move on na po tayo. Kami po ay ang pamunuan ng Parañaque Net Radio ay nakikisampat siya, nalulungkot dahil sa naganap na sunog diyan po sa barangay San Antonio, Parañaque City. So malapit po sa atin yan dahil may mga kaibigan po tayong napiktuhan ng sunog. So lilipat na po tayo sa ibang isyo. Yung tinatawag na vlogger Timbog sa 300 million kutong kay Romualdez. Alam niyo po, mainit na mainit itong usapin, no? Dahil tayo po ay media practitioner at bagamat ito po ay mga vlogger na nakasuhan ng extortion at mabigat po nito, magagandang lalaki po ito at mga sikat. Hindi po ito mga pipitsuging vlogger. Talagang kutong pa lang 300 million na kagad ang involved. Ang bigat at pinapasinungalingan nitong vlogger na di umano set up ang ginawang operasyon ay wala po tayong magagawa dyan kundi hintayin natin kung ano ang magiging resulta sa preliminary investigation hanggang sa trial. Samot-saring usapin tungkol dito na di umano itong vlogger na ito ay malapit sa kasalukuyang administrasyon at di umano ay malapit din po sa kasalukuyang Vice President Sara Duterte, vice versa, dahil alam naman natin ang lahat, nung nakaraan 2022 eleksyon ay magkasama ang dalawang ito, Marcos Duterte. Siyempre yung mga kakampi nito, lalo na po yung mga bayarang vlogger, malamang sila po ay magkakaibigan, malamang magkakasama po sila sa isang bubong para may panalo ang kanilang kandidato. Along the way, after the way, nang manalo na, nag-away-away, kaya nagkaroon po ng tinatawag na loyalty check-up. Malamang ito pong vlogger nito ay naiwan sa kampo ng Vice Presidente na di umano ito ang sinisilip ng National Bureau of Investigation. Bottom line, nahuli na kayo. Malamang wala po itong piyansa dahil sa laki ng involved na halaga na kini-question ng mga kakampi ng vlogger. Di umano, dahil ito po ay pinaina ng more or less 75 million pesos sa isang entrapment operation na ilang malita din or tatlong malita ang bit-bit ng mga operative na nagkunwaring mga representante mula po sa office ni Congressman Martin Romualdez na yung po pala ay mga tauhan na ng NBI. At ang kini-question nila, sabi nung isang abogado na pabida-bida, kung na-press daw lahat yung mga ari-arian
nito pong si Romualdez, saan daw kukuha ng ganong kalaking pera? Hindi natin alam kung ito mga magagaling na to eh. Hindi natin alam kung kailan pinanganak. Oh, di ba? Kasi sumasangayon ako doon sa sinabi ng NBI, neto pong si Attorney Matibag, na kapag mga ganitong sit-up, mga ganitong entrapment, hindi naman po talaga pera ang nilalagay na ginagamit na panghikayat o pangakit doon po sa mga ini-entrap. Bagkos, ang totoong pera niyan, mga ilang piraso lamang, the rest is budol money. Ano ba naman yan, attorney? Kasama ka ba rito, attorney Guanzon? Tama ba yung Guanzon ba yung paipalipal na dating komisyoner at dating co-auditor at dating mayor yata ito? Oh, di ba? Yung ba yung abogado na kini-question, yung ginamit na entrapment money? Ay nako! Ano ba naman yan, madam? O ano ba naman yan, attorney? Ikaw ba naman mag-entrap? Magbibigay ka ng totoong pera na 75 million? Ano ka ba naman? Paano na lang kung nasalisihan ka? O, di ba? Halimbawa, nagkagulo, nasalisihan. Yung 75 million na naitakas ng mga inhotel o pasaway na kasamahan ng mga vlogger, napalitan yung mga malita imbes na naisahan yung mga NBI at nakuha yung 75 million na totoong pera. Paano na? Oo, di ba? Uy, bisingin pati ako, mainit na ngayong nangyaring naganap na sunog. Diyan sa barangay San Antonio, dinugtungan pa nitong isyo tungkol dito sa 300 million kutong kay Romualdez. At yung po mga umiipal talaga na sumausaw pa na nagkakaiwan. Oh, di ba? Masyadong mababaw yung mga sa kakatanggol nyo, yung mga galing nyo, yung mga tinatago-tago nyong kapalpakan, nagsilabasan. Ay, nako, sige, tuloy-tuloy na po tayo mamaya. Babasahin po natin ang mga detalye niyan. Oh, yung kung ma-impeach ako, yan ay God's will. Yung po ay sinabi ni Vice President Sara Duterte, kaya handa siyang hindi makatapos ng kanyang termino bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. At ganun din, maring hindi na po siya tumakbo sa darating na 2020 election. Meses, inutas sa 500 utang, Batangginya Kadet, nangulat sa PME. Aba, talagang Batangginya matalino, ano? Kumusta naman kaya si Sandro Libeste? Oh, di ba? Toto'y nagbitit sa duyan. Okay, babasa na po tayo sa mga balita. Marcolita, tatalupan sa kalahating bilyong allocables. Balak silipin ng ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga proyektong pinunduhan ng aabot sa kalahating bilyon peso na sinasabing allocables o inilaan kay Senator Rodante Marcolita noong miyembro pa siya ng House of Representatives. Sa lingguang kapihan sa Senado, natanong si Lacson tungkol sa sulat kamay niniwan ng namayapang si dating Public Works Secretary Catalina Cabral na nagsasabing nag-alok ng 500 million para sa congressman na si Marcolita. Ang nasabing sulat ay papasawmano sa Office of the Press, Office of the Ombudsman. Agad nilinaw ni Lacson na hindi may tuturing na illegal ang allocables kahit pa hindi ito may tuturing na tama o proper. So ang tanong, ano ang
legal consideration ito, una, allocable pa lang naman. Pangalawa, hindi naman naituloy ang transaksyon. Sabi ko nga, iyong request for allocables, although sa tingin ko ay hindi proper, pero hindi naman illegal, ni Lacson. Iyan ang sinasabi ko. Sinabi ni Lacson na naging problema kung ang proyekto ay hindi talaga iginawa o isang ghost project o kaya ay sinadyang ibaba yung standard para mas malaki ang kita ng contractors. Hindi pa rin illegal yung pinagbigyan ng DPWH, pero yung binigyan ka ng items tapos sinab-standard ng contractor mo, gigos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang ihimayin natin, ani Lacson. Sawa na ko dyan. Wala na tayong pag-usapan tungkol dyan sa corruption na yan sa flood control projects. Di ba? Sawang-sawa na tayo dyan. Hindi na tayo masyado interesado dyan. Mas magandang magpatalastas ulit tayo, Mr. Chairman. Drug Reward International. Dalawang sunod. Wait lang, bagal eh. Okay na. Ato ng programa. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma'am. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.com. Sabi nila, pag nag-drugs ka, cool ka. Bakit ka na papasok sa kwarto mo? Nagtanong lang ako. Tumigil ka nga ba? Huwag mo ako sabihan tumigil. Tatanong mo ako! Bumalik ka dito, anak! Sabihin mo sa mukha ko, pare! Ha? Ano? Ha? Hoy, ano bang problema mo? Bahala na nga kayo! Hoy, gising na, antukin. Makinig sa klase ko. Sabi nila, kapag nag-drugs ka, cool ka. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Vlogger timbog sa 300 million kotong kay Romualdez. Arestado ang social media personality, founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at apat na iba pa sa isiniguang entrapment operation ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa pangikil ng umabot sa 300 million mula kay dating House Speaker at kasalukuyang late First Representative Martin Romualdez noong Martes ng gabi. Boko dito ay kay Mabanta din nakip din ang iba pang official ng PGMNI na sina Erickson James D. Pacaba, John Alexander Vasquez Gomez, Jordan Christian Arquillo, Serrano at Franco C. Gallardo na isinasailalim sa inquest proceeding sa paglabag sa reklamong robbery extortion kaugnay sa Republic Act 10175 or Cyber Crime Prevention Act of 2012. Sa pulong balitaan nitong Miyerkules, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na dinakip si Mabanta Batay sa reklamo ng extortion kay Romualdez kapalit ng hindi paglabas ng video na may kaugnay sa flood control scandal.
Sinabi ni NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, mahabang oras ang inabot ng operasyon dahil tumanggi si Mabanta na personal na makipagkita para sa ibibigay na 75 milyong bilang paunang bayad sa hinihinging 300 milyon sa takot na makunan umano ng CCTV hanggang sa may binibigay na ibang taong tinanggap ang pera. Matapos mabigay ng uncover agent ang pera sa isang taong inutosan ni Mabanta, hindi umano dinakit ito bagkos ay pinabayang dalhin lang ang pera. Sinundan nila mga galaw ng taong tumanggap hanggang sa matunto na nagtungo sa isang unit ng hotel sa Pasig. Ayon sa NBI, nagsimula pa noong isang taon ang pagbablackmail kay Romualdez na unang diniman ay 350 milyon hanggang sa ibaba sa 300 milyon at hahatin sa 4 na tranche o 75 milyon sa bawat paghatid ng pera. Nagbigay umano ng deadline si Mabanta na kung hindi may bibigay ay lalabas ang unang bahagi ng video sa pitsang May 5. Kaya sinagawa ang entrapment sa nasabing pitsa. Sinabi ni Matibag na natuloy pa rin inimbestigahan ang mga social media accounts at telipon ng suspect upang makita kung sino-sino ang nasa likod ng pangingikil. Anya, hindi nilalam ang nilalaman ng video. Iyon po ang sinasabi dito po sa ulat dito po sa nangyaring entrapment sa grupo po ni Mabanta. So, actually, ito pong sinasabing usapin dito sa pangingikil, kung totoo man ito, yung halagang 300 million, sana all. Oh, di ba? 300 milyon ang usapin para hindi mailabas ang sinasabing dokumento laban kay Romualdez. Mas mabigat yung ebidensya kaysa 300 milyon. Okay, so lilipat na po tayo sa ibang isyo. Dahil nandyan na yan, na huli na si Kokog, sabi nga, talk to your lawyer, ipaglaban mo ang iyong karapatan sa korte. Kung talagang hindi totoo ang pangyayari, wala ibang records, talk to your lawyer. At pinapaalala ko sa iyo, ang naghuli sa iyo, mga NBI yan. Mga lawyer, lahat ang karamihan sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Iyon po ang malinaw, ha? Baka magkalimutan tayo. Okay, doon naman po sa ating mga kaibigan. Balitang lokal dito po sa lungsod ng Parañaque. Kahapon, talagang apaw-apaw na biyaya ang dinala ng pamalaang nasyonal dito po sa lungsod ng Parañaque. Maliban doon, dumating ang butihing Pangulo ng ating bansa, na ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or Bongbong Marcos. At yun natin po mga kababayan, yung pong taga San Martin de Porres, Barangay Don Bosco, Barangay Munwok, ay sila po ang supposed to be ang mabibigyan ng mga biyaya galing po sa ating presidente. At sa kasalukuyan po ay nandito tayo sa ating programa
Humingi po ako ng dispensa sa ating kaibigan na ito pong si Idol Miguel Madrid host naman, at tayo po ay live. At ang doon po sa mga kabarangay natin, pagkakalam ko 16 barangay ay binigyan ng tig 200,000 ng ating butihing Ferdinand Marcos Jr. Ang 100,000 po doon para sa mga scholarship ng bayan, yung pong scholarship na napupunta sa kabundukan, hindi pa sa kanilang barangay is yung 100,000 ay ibibigay sa tunay na scholarship ng bayan, yung pong hindi namumundok. At yung 100,000 naman ay gagamitin para sa improvement ng kanilang barangay, basta usaping improvement. So, nakadaw pampalad ng ating butihing presidente yung 16 na barangay punong kapitan. Kasama po ang ating butihing Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Benjo Bernabe, Congressman Eric Olivares ng Distrito 1, kasama po ang Congressman ng Distrito 2 na ito pong si Congressman Brian Yamsuan with the City Councils and Department Heads. Kasama po kahapon, nakadaw pampalad ang ating presidente, aside from 200,000 bawat isa, namigay pa po ng bigas. Napakasarap, napakaganda, talagang masarap isaing. Yung ibang nakakuha, pero yung iba, sorry na lang. Marami pong nabigyan ng bigas. Pero gusto ko pong ipalam sa inyo na ang priority po pala niyan ay purpose. Puda, tuda, at saka yung ano ba yung isa? Purpose at saka pati ako nakalimutan ko na. Dahil sinasabi ang beneficiaries na makakatanggap galing sa 3 barangay, San Martin de Porres, Monmouc, Don Bosco. Nakita ko halos taga-district ko, napakarami. Ano nangyari doon? Di ba ano nangyari doon? Doon po sa mga nakikinig sa atin, for your information, alas 9 pa lang nandun ako sa barangay Don Bosco. Pagdating ng alas 3, nandun na rin po ako. Pagdating ng bibigayan, nandun din po ako. Pagdating sa bitbitan ng stig sa 10 kilong bigas, natawa ko, parang sabi ko, bakit mga kapitbahay ko sa District 1 nandito? Bakit yung mga taga-District 1 na kapitbahay ko, bakit may mga bit-bit ng 10 kilong bigas? Hindi totoo yung galing sa 3 barangay. Samantalang yung pinapunta ko galing San Martin de Porres na talagang super vulnerable, hindi po simpleng vulnerable, yung higit nangangailangan, super nangangailangan, tabla-tabla. Dahil wala daw po sila sa listahan. So tanggap natin wala sa listahan tanggap natin. Pero yung mga taga-District 1 na nandoon pa, samantalang ilang bisis na rin namigay ng bigas sa District 1, di ba? Mayroon Santo Niño, may barangay San Dionisio, mayroon barangay Donggalo. Bakit tumawid? Doon po sa distrikto, ano nangyari? Parang, magkakampi tayo Baka sabihin nyo naman si Media Patrol magkakasama tayo lagi pagkatapos umaarangkada ka sa programa mo. Di ba? Kapag
Wag! Kayo ay pinupuri, kayo ay umabuso. Diba? Wala po tayong ganyanan. Programa is a program. Kasi, ang sabi nyo nga po, to the vulnerable. Diba nakatanggap na sila na tigli 5,000? Puda! Vulnerable. Tama. Wala tayong question doon. Sabi nyo purpose, may monthly silang natatanggap, vulnerable. Tama. At yung isa pang grupo, vulnerable din. Pero yung iba na yan, may mga hanap buhay naman. Purpose, may hanap buhay ang iba dyan. Hindi naman yan kumukuya-kuy lagi. May mga trabaho din po yan. Tuda, may hanap buhay dahil ang iba nga po dyan kumikita ng 1,000. Ganon din po yung mga jeepney driver. Pero considered as vulnerable, paano na lang po yung mga nasa laylayan ng lipunan, nandun po sa mga informal settlers, na wala na nga pong trabaho, wala pong asawa, hindi po nyo pa cover. Pidging Pangulong Bongbong Marcos. Sila, aping-api naman sila. Diba? Baka sabihin, kau naman media patrol, alam mo mga aywan ko. Ayaw kong sabihin ng mga butante lahat yan At ayaw ko rin pong sabihin na sila na yung nasa listahan namin. Mahirap maghanap ng panibagong super vulnerable. Mas maganda pa yung vulnerable na nasa listahan. Isang text brigade lang, raaratsada kagad doon sa cover court. Yun po ang sinasabi ko. Ako po ay gusto natin na ayusin ang takbo po ng ating programa dahil siyempre libreng bigas naman yan. Kung tutusin, sabihin natin na 60 pesos ang kilo niya. So more or less 600 po yan. Kaya lang, mahirap naman yan kung ang usapan tigsa 10 kilong bigas, baka po yung iba niyan ay binibinta na sa dami ng kanilang nakukuha. Diba sayang din Maging fair po tayo doon sa ating mga kababayan na talagang higit na nangangailangan. Iyon po ang programa ng ating nasyonal at lokal na pamalaan sa panguna po ng ating butihing Mayor Edwin Olivares. Dapat proper distribution, 1:1, di ba? Hindi po yung 1:1, 1:10, 1:5. Hindi gano'n. Namamaos po tayo, Sana maging malinaw naman. 1:1, isang beneficiaries. Dapat isa lang po ang nakukuha. At yung distribution, dapat nung stab, dapat maayos naman. Yun lang naman ang hangad natin di ba? Ang iyo pong lingkod, gusto ko pong ipalam sa ating mga kababayan na ako po ay nagtanong-tanong para hindi po ako maligaw. Nagtanong po ako sa personnel ng DSWD dahil inalam ko kung ano talaga ang lehitimong mga beneficiaries ng nabanggit na programa. At nagtanong din po ako doon po sa mga department kung ano ba talaga at kung sino at kung ano ang proseso. Diba? Nagtanong ako kung anong original na programa, original na beneficiaries, at yung pong mga
lihitimong beneficiaries ng programa, yung pong mga tanggapan noon, yung department noon, ay nagtanong din po ako. Pero natapos ang araw, hindi po ako nagkaroon ng maayos na kasagutan. Diba? So, lilinawin po natin. Sayang. Paulit-ulit nating sinasabi na lahat ng serbisyo ng gobyerno, lahat ng ayuda ng gobyerno, lahat ng bigay ng gobyerno, dapat segregated. Dapat, kung ano ang dapat maibigay sa tao, dapat maibigay, at kung dapat sinong tao ang dapat bigyan, ay siyang mabigyan, para hindi masayang ang mga biyaya, mga sakripisyo ng ating pamalaan, lalong-lalo na po sasapin sa lokal na pamalaan. Dahil yun po ang nasa grassroots level, at mahirap dito, no? Nagtanong nga po ako sa isang barangay kung paano ang distribution ng staff. Mabuti na lang wala siyang alam. Dahil ibig sabihin, may ibang gumagawa at hindi dumaan doon po sa usapin ng palakasan sa barangay. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:50 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas, please. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque, Netreo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque, Netreo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo, at bago po tayo magpatuloy, regards po natin ang ating mga nasa online.
at ang ating pong mga kaibigan dito po sa Metro Manila. At ganun din po ang aking mga kababayan dyan po sa lugar ng San Miguel na tuloy-tuloy nakikipiesta. Talagang sayawan, sarap buhay. At ganun din po, ito pong ating kaibigan at si Harley J. Sahagon. Ang sabi niya, wala ka pang tulog na follow up ka ng tres. Aba, talagang the best. Palakpakan po natin ang comment. Sabi, ang lupit mong magkomedyan. Pwede ka ng pampasabog sa pelikula. Ganun din po yung sinasabi ni Idol Miguel Alberto Madrilejos. Kung kilala niyo po itong si Ops, tingnan mo. Kung kilala niyo po itong si Alberto, kung makikita niyo po ito sa personal, tindig pa lang, sapat na. Oh, ito po si Miguel Alberto Madrilejos. Regards ko po kayo. At ganun din po itong si Mr. Rico Arreglo. Ito pong si Rico Arreglo, taga Masbatinyot po ito. Oh, ito po, isa po ito sa Oragon na mula nang umuwi. Oh, dyan sa lugar ng Masbate. Rico, kumusta? Magbabalita ka ba? Rico! Anong balita sa iyo, Rico? Oh, sa ngayon ba ay nasa Metro Manila ka na? Oh, kaya lang mahina ang dating mo at tila hindi tayo naririnig sa area, no? At regards po natin itong si Rico Arreglo na sa kasalukuyan pala ay nandyan po sa lugar ng Masbate, ano? At hindi po natin na-sit up yung ano natin, kaya hindi natin naging maayos yung ano, ha? At tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa, no? At maraming salamat, Rico. Ito pong tawag niya ay galing po dyan po sa lalawigan ng Masbate. At medyo mahina po ang dating dahil sa malayo. Biro lang po yan. Regards po natin itong si Rico Arreglo. At ang sabi po nitong si Miguel Alberto Madrilejos ay maganda po ang kanyang comment. Ang puso mukap, aba talagang sarap pakinggan. Sana all. At yung pong si Miguel, talagang ating po itong iniidolo dahil magaling po ito doon sa analogy. Oh, malayo pang eleksyon, panalo na ako. Oh, di ba? Yung po ang the best, palakpakan po natin. Ayan, so doon po sa atin mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 10 ng gabi dito po sa ating programang Media Patrol. At inuulit po natin. Ngayon po ay Miyerkules, May 7. Napakarami pong mga balita na mainit pakinggan. Lalong-lalo na po itong sa pagitan ni Libiste naman at saka yung kampo ni Recto. Diyan po sa mga Batangginyo po ito, taga lalawigan po ito ng Batangas. At ito pong anggulo nito ay nagaganap po sa loob ng Kongreso. Just remember naman na ang Kongreso ay nandiyan po yung mga pinakamatatalinong tao. Dahil sila po ay mga mambabates ng Republika ng Pilipinas. At ito po ay komposisyon ng iba't ibang tao, iba't ibang kaalaman, iba't iba ang kanilang pinag-aralan. Pero ngayon, mainit na mainit. Dahil sa kanilang taas ng kanilang pinag-aralan, sa taas ng kanilang mga tinatawag na synonyms or antonyms, sa taas ng kanilang mga vocabulary,
tila naging mainit na mainit ang usapan tungkol po sa small town lottery. Ang bigat, di ba? Ganon din po sa usapin pa rin po ng graft in corruption, sa usapin pa rin po ng flood control. Di ba? Ang bigat ng pinag-uusapan ng mga ito, iba't ibang uri ng dialekto ang pinag-aralan. Pero pagdating sa tribunal, diyan po sa Kongreso, lumalabas, bottom line, ang pinag-aawayan pa rin ay usaping korupsyon. Marami tuloy nagtatanong kasi ang sabi po nitong si Executive Secretary Rap Recto, alam nyo naman po itong mga rekto na to iba't ibang uri ng naging congressman, naging senador, naging sekretary, etc. Ang kalaman po nito ay talagang hindi na po kasya sa mali-malita. Napakarami na po itong alam. Samantalang ito pong bagitong congressman na anak naman ni Senadora Loren Ligarda na hindi naman talaga kayang tawaran ang kanyang prinsipyo at anak na din po ito ng dating gobernador ng lalawigan ng Batangas ay talagang ipinaglalaban na malinis ang kanyang pagkatao at hindi po siya korap pero anak din. Aywan ko lang. Di ba? So, yun po ang sabi. Palibhasa nga po, nasa sentro ng mga questionabling paglalantad ng katotohanan, di umano? Ngayon, paulit-ulit, copycat, kapag siya po ay nagkakaroon ng malayang deliberation diyan po sa Kongreso, talagang wala po siyang pakundangan mag-expose o maglabas ng mga di umano katiwalian diyan po sa lalawigan ng Batangas, lalong-lalo na po dito sa kampo ng mga rekto na kung saan tinatamaan po rito ang ating kasalukuyang gobernador na ito pong si Vilma Santos. Ganon din po yung, siyempre, yung mga kampo ng pamilya both side ay tila nagkakagirian na talagang giring-giri. Di ba? So, ang akin lamang, etong mga ganitong tao sa Kongreso, sabi nga, empty, bagito, pero ang ini-expose ay talagang totoo. Ito po ang katunayan na nagaganap mula po sa usapin politika, sa usapin ng eleksyon, hanggang sa usapin ng korupsyon, iyon po ang the best. Di ba? Huwag niyong sabihin na ito pong sinasabi ni Libiste ay hindi totoo, ay talagang maring natutulog din kayo. O kaya maring kakampi nyo ang kampo ni Recto. Di ba? Kasi tuwing eleksyon sa barangay level nga lang, dito sa Metro Manila, sa malalaking barangay, kapag wala kang milyon, hindi ka mananalo ng kapitan. Di ba po, Mr. Miguel Alberto? Kapag sa malalaking barangay, dito po sa Metro Manila, kapag wala kang milyones, hindi ka mananalo bilang kapitan. Samantalang ang sweldo po niyan, kung totosin ng kapitan, pinakamalaki, 25,000 to 30,000. Pagkatapos, magpupuyat ka pa ng araw-araw dahil magsiservisyo ka sa bayan, pero paggagastusin ka pa rin po ng milyon-milyon. Di ba? Yun naman po ang katotohanan. Ngayon, sa usapin ng small town lottery, o kaya sa usapin ng waiting na yan, anak ng waiting na yan, sabi nga dati noong 2002, nang may ma-interview ako na isang mayor, diyan po sa aming probinsya, diyan po sa lugar ng Camarines Sur, natanong ko po yan sa usapin ng waiting, ang sabi sa akin ng mayor,
Anong sabi sa akin ng mayor, paano ko ipahinto ang witing? Ang nanay ko araw-araw tumataya ng witing. Kapag hindi nakakataya ng witing, anak ng witing, galit na galit sa akin. Di ba? So in short, ang usapin sa witing na yan, napakatagal na yan. Ngayon, dahil nga po sa mainit, ang salitang witing, ginawang legal. Yung pong tinatawag na small town lottery o yung tinatawag na STL, na kung saan ito po ang malaking pera na nahirapan hati-hatiin ng mga politiko doon po sa kanilang probinsya. Yun naman po talagang totoo. Wag na po tayo mag-deny. Sang-ayon po ako dito sa ini-expose nitong batang Libeste tungkol po sa usapin ng STL. Kung tinatarget ni Libeste yung pong recto at saka isang congressman na yan na nahirapan akong i-pronounce dahil baka sabihin tayo ay namimersonal, huwag nyo na pong itanggihan dahil totoo, sa usapin ng small town lottery, marami mga politiko sa mga probinsya na hindi alam kung paano hahatiin ang kita. Di ba? Yun naman po talagang totoo niyan eh. Huwag na po tayo mag-deny. Ngayon, katulad po ni Libeste, katulad ni Manggagawa, katulad ni Miao Miao, di ba, ni Barsaga, dyan po sa Cavite. Ito po yung mga bata na naglakas ng loob, na gusto nilang baguhin ang takbo ng gobyerno, gusto nilang baguhin ang takbo dyan po sa Kongreso, dahil nga po sila ay irritable na, dahil po sa nagaganap na tinatawag na kuna-kunay ban. Di ba? Gusto nilang baguhin ang takbo ng gobyerno. Kaya lang, palibasa nga po, itong mga politiko na talagang, sabi nga po nila, mana-mana na, may mga tahid pa, gusto po silang basagin. Di ba? Gusto po silang basagin para kapag nabasag nila, tuloy-tuloy ang ligaya. Di ba? Ganun naman po lagi nangyayari. Copy-copycat nga eh. Di ba? Sipin mo, Webes ngayon na tayo, imbis tayo ay natutulog na, andi dito pa tayo nag-iingay. Di ba? Imbes na nag-iipon ako ng kulangot eh. Imbes na nag-iipon na tayo ng muta, nandito pa tayo nagsisigaw para manggising ng natutulog na kaisipan. Di ba? Mahirap ang nagiging labanan. Ngayon, ganito na lang, simpleng usapan. Kung walang kasalanan ang mga botante, walang kasalanan ang mga informal settlers, walang kasalanan ang mga vulnerable, subukan ninyo sa barangay level na ipanalo nyo yung mga walang pera pero may pusong magseserbisyo sa inyong barangay. Subukan nyo lang kung kaya nyo. Ang hamon ko is, para hindi po tayo maging involved sa corruption, hindi po tayo maging kabahagi ng corruption, pumili tayo ng mga kandidato na malinis ang hangarin. Hindi katulad ngayon sa sa national level na nagiging mainit pa rin, nangunguna pa rin yung kampo ni Sara Duterte na kung saan ito po ay may impeach na nga sa Kongreso. Diba? Dahil sa usapin ng korupsyon, pero sa kasalukuyan, siya pa rin po ang nangunguna sa sorbe. Mabuti na lang, may pangalawa yung si Rapi Tulfo na hindi natin alam kung siya po ay natutuwa dahil number one siya, kasama siya doon sa number one, na umaangat ang kanilang sorbe, na ako naman ay isang ayon. Maganda naman po ang performance ni Rapi Tulfo dahil wala naman ako nakikita pang kaso tungkol sa korupsyon kay Rapi Tulfo. Lalong-lalo na po dito kay Lini Robredo. Ito pong si Manay Lini Robredo na sa kasalukuyan, kapit ako din dyan po sa siyudad ng Naga dahil ayaw niya pong tumakbo bilang aspirant sa 2028 eleksyon. Ang punto ko po rito, bakit
yung pong may bahid na ng korupsyon, yung pampilit nating ipasok sa presidential race sa 2028, hindi ba tayo pwedeng pumili nung walang bahid ng korupsyon kasama dito si Trillanes? Oh, di ba? Kasi si Trillanes talaga yan. Oh, di ba? Kasi kaya nga po yung nagkudita dahil galit siya sa korupsyon. Ngayon, may mga in-expose siya na talagang totoo naman na yung nilalaman ng bank account ng pamilya Duterte ay tugma doon po sa kanyang ini-expose. So, ibig sabihin, yung kanyang kredibilidad ay tumaas. Kaya lang, marami ang galit kay Trillanes dahil palaaway daw. Kaya po siya nangaaway dahil gusto niya mapagbigyan siya doon po sa mga totoong nangyayari dito po sa mga transaksyon ng pamilya Duterte. Dahil ang gusto niya, yung pamalaan ay malinis, may tuwid doon po sa takbo ng ating gobyerno. May tuwid para kahit papano ang ating gobyerno, ang ating bansa naman ay umangat. Lalong-lalo na po sa usapin ng ekonomiya. Di ba? So in short, kung ako lang po ang tatanungin, Trillanes versus Sara Duterte, mas magti-Trillanes pa ako kaysa kay Sara. Hirap nito, tayo po ay namamaos na, no? Malapit na po tayo magtapos at dito po natin tatapusin ang ating programa ngayon Huwebes at sana naman po doon sa ating mga kababayan na naaabot ng ating programa, ang inyo pong lingkod ay kailangan ko lang naman na inyong pag-unawa kung ano po ang nababanggit natin dito dahil ito naman po ay sarili nating tinatawag na pre-opinion. Ito po ay tinatawag na bahagi bilang isa sa tayo sa miyembro ng mamamahayag. Gusto po nating idiin kung ano ang dapat idiin. Iyon lang naman ang ating punto. At inuulit-ulit po natin, ang ating programa po ay walang personalan, trabaho lang. Kailangan po natin na magsalita, magsabi ng totoo para sa ating mga kababayan, para pagdating sa dulo, hindi po tayo maging kasangkapan ng maling pananaw. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po pala tayo magtapos, inuulit po natin, happy fiesta. Diyan po sa Barangay Punglon, ganun din po sa Barangay San Miguel. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Bye-bye! Bye-bye! Ilabas mo yung mga 2 minuto. Okay lang. Boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magdating ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, talay pag